Malapit na mga kababayan masukol si Inday. Ang masaklapan nito dahil sa kanyang mga kasalanan sa bayan, damay po yung kanyang mga empleyado. Ito ngayon mga kababayan yung balita. DOJ urged to issue lookout bulletin for 7 OBP officials amid probe into Sara's alleged fund misuse. Pasikip ng pasikip mga kababayan yung mundo ni Inday. At yung kanyang tatay naman, mga kababayan, ang sabi ni Congressman Dan Fernandez, isa sa mga chairman ng Quadcom, gumamit si Digong daw ng deception. Deception in the highest form. Trinik mga kababayan, sabi ni Dan Fernandez, trinik ni Digong yung kanyang mga pulis into killing drug suspects. Pagkatapos, magpipilato lang naman pala si Digong. Pero sukol din siya, mga kababayan, nang aminin niya doon sa Senate hearing yung kanyang responsibility. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo ang mga kwentong yan tungkol sa mag-amang Duterte, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po tayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Dito ang ating programa mga kababayan, atin sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Framing and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Ngayon, balik tayo dito sa ating kwento. Ito ngayon ang mainit na balita, mga kababayan, sa Impact Leadership. Iniling na mga kababayan ng Quadcom, ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa Department of Justice na mag-issue na sila ng lookout bulletin para po sa 7 mga officials ng Office of the Vice President sa gitna ng probe na ginagawa ng Public Accountability sa sinasabing mali na paggamit ng pondo ng bayan, pera ng bayan ni Inday. Kawawa po yung mga empleyado ni Inday. Sa bagay, sabi po ni Inday, pag nakulungan niya kayo, sasamahan ko kayo sa kulungan. Yun din ang sabi ng kanyang tatay. Ngayon lang, ang problema, doon sa war on drugs mga kababayan, marami ng polis na nakulong, lalo yung mga involved po sa pagpatay kay Kian De Los Santos. Pero si Digong po, nakakandidato pa for mayor ng Davao. Nasa labas pa si Digong. Hindi man po sinaman yung mga polis na nakakulong na sa ngayon. Pero baka sa mga susunod na makukulong tulad ni Bato, kasama na si Digong. Mamaya ibigay ko sa inyo yung statement po ni Congressman Dan Fernandez. Kasi ang sabi ni Dan Fernandez, dinisib ni Digong. It is the highest form of deception. Alam po ninyo, yung deceiver po, taga-impyerno lang po ang author niyan. Sa bagay, yun yata yung tatay ni Digong. Yung gustong palitan ng kanyang anak, di ba yung statement ni Inday? Drag me to hell, anya. Pagdating ko anya sa impyerno, ako pa rin yung presidente.
Yun ang great deceiver, mga kababayan. Yung gustong palitan ni Inday, si Lucifer. At silang mag-ama, proud sila na kaladkarin yung sarili nila. Proud silang pumunta sa impyerno. Gustong idamay si Risa Ontiveros. Sino palpal ni Risa Sinigaw? Wala niya akong plano na sumama sa inyo sa impyerno. At sa kanya, hindi man niya sakop ng Senate investigation yung impyerno. Basag na basag, mga kababayan, Sinigong kay Risa. Ngayon, balikan natin itong pagkadamay ng mga empleyado ni wala man itong kasalanan. Ang may sala talaga nito si Inday, kasi hindi man po gagalaw yung kanyang mga officials kung wala siyang instruction. Tama po? Tulad ng mga polis, di man yung gagalaw kung walang utos na kill. Galing mismo kay Digong yung order. Public yung yung kanyang pag-utos na kill. Pinamin niya doon sa Senate investigation. Tapos, sabi po ni Senate President Chis Escudero, kahit anya sino na gustong kumuha ng certified true copy ng transcript ng hearing ng Senado, bibigyan namin. We will made it available, including ICC. Tapos, mamaya, bigay ko sa inyo yung kwento. Dito muna tayo kay Inday, mga kababayan. So ito yung kailingan, mga kababayan, ni Manila 3rd District Representative Joel Chua, Chairman ng Committee on Good Government and Public Accountability. Kasunod ito ng subpena na inisyo for these officials so failed to attend multiple hearings despite being linked to the financial irregularities. So, ang mga hiniling, mga kababayan, na ilagay na sa lookout bulletin, baka tumakas po, ay sina OBP Chief of Staff Sulaika Lopez, Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio, Administrative and Financial Services Director Rosaline Sanchez, Special Disbursing Officer Gina Acosta, and Chief Accountant Julieta Villa del Rey. Kasama din, mga kababayan, are former DepEd officials, DepEd Assistant Secretary Sunshine Chari Fajarda at saka si Special Disbursing Officer Edward Fajarda, both former close aides to Duterte during her time sa Department of Education. Kawawa po itong mga officials ni Inday. Ang gawin po ninyo, ito unsolicited advice. Alam naman ng Quadcom na kayo po na pag-utusan lang. So ang maganda niyan, makipag-cooperate kayo. Huwag na ninyong tularan po yung nangyari dito sa mga involved po sa AGK. Nakulong po yung mga polis. Si Digong, hindi man nakulong. You see? So gusto ninyo na kayo yung kulong, pagkatapos yung nag-utos sa inyo, nakakalaya. Alam natin na this is command responsibility. Hindi man ninyo yung gagawin without the authority ng Vice Presidente at ng DepEd Secretary ng Vice Presidente. Magiging wanted na kayo. Matutulad kayo kay Harry Roque. Pag ganyan, hindi kayo mag-cooperate. Imagine masira yung buhay ninyo dahil sa pag-protect ninyo sa inyong amo na ang may kasalanan man talaga yung inyong amo. Tama po? Paano na yung inyong mga families? Paano na yung inyong future, yung inyong career, pag ganyan, habang panahon kayong magtatago? So, siguro pag-isipan ninyong mabuti, mga dating officials po ng OBP at saka ng DepEd. Kasi kayo, tingin ko, kumbaga nabigyan din kayo ng komisyon or incentives or talent fee. Tulad ng kay Mercado, binibigyan ng 50,000 buwan-buwan. So magkano naman yon as compared sa milyon-milyon na nalunok na dapat panagutan, mga kababayan, ng responsible officials ng ating gobyerno. So sana po makapag-isip-isip kayo. So sabi rito, since the inquiry began, the officials in question have missed all the scheduled hearings. The investigation has since expanded to cover alleged irregularities sa DepEd during the Duterte's tenure, kasama dito yung unaccounted confidential funds na nagkakahalaga ng 112.5 million pesos na
withdraw in cash advances. Plunder po. Kasi yung threshold po ng plunder, 50 million. 112 million ito. Sobra kadoble, mga kababayan. And this could be the basis for impeachment. Impeachable offense po, corruption and betrayal of public trust, sabi po ni Chua. Sabi dito sa balita ng Impact Leadership, retired military officials have also testified denying knowledge of a 15 million pesos expenditure reportedly allocated for informant payments but instead used for youth leadership summits organized by the armed forces. Lawmakers additionally questioned the OBP's 16 million spending on safe house rentals, with some properties rented at daily rates surpassing 91,000, significantly higher than typical rates for luxury accommodations. Iba-iba yung rate po per day. May 47,000 per day, may 91,000 per day. Pagkatapos, mayroon ding 250,000 per day. Ganon katindi, mga kababayan, yung lustay. Nilustay yung pondo ng ating bayan. Kaya iwas posit po si Inday. As the probe continues, sabi dito sa balita, the CHOA-led panel is scrutinizing additional COA records, emphasizing the need for transparency and accountability in confidential fund expenditures. So ipit na mga kababayan si Inday dahil sa kanyang mga kagagawan. Ang akala ni Inday, yung hindi niya paghingi ng confidential fund for this year, for 2025, ay malulusutan niya yung previous expenditures niya, yung previous na paggamit niya ng confidential funds. Ikinalkal po ng kinalkal ng Congress. Kung hindi sana naging arugante si Inday, hindi umatake ng umatake sa Congress yung kanyang tatay, tingin ko hindi nakakalkalin. Na-trigger po yung Congress dahil sa kagagawa ni Inday. Hinamon kasi nila ng hinamon yung Kongreso. Matatapang naman po yung ating mga congressmen. Parang ito po, hinamon ni Digong yung Congress, ganon din yung ginawa sa kanya ng Quadcom. At siguradong hindi siya tatantanan, mga kababayan. Hahabulin at hahabulin siya ng Congress. At yung paghamon niya doon sa Senado, pagsabi niya na, bakit niya, wala pang, yun na niya yung pinagtataka ko. Matagal na niya akong pumapatay, pero wala man pinafile sa akin yung DOJ kaso. Ayun, mga kababayan, magsisimula ng mag-imbestiga yung ating PNP, pati yung DOJ. Gumagalaw na ngayon, mga kababayan, dahil sa paghamon ni Digong. Hindi siya sasantuin, mga kababayan, ng DOJ. At ngayon, maging si Senate President Chis Escudero nagsabi na, okay niya, sino man na gusto na kumuha ng certified true copy ng transcript ng hearing ng Senado, ibibigay namin, including ICC. Sabi ni Chis, sabi rito, Chis confirms public access to Duterte hearing transcript, including for ICC. Sino man niya, anyone interested, including the ICC, yan pwede nilang i-access. So sabi po ni Chis Escudero, the Blue Ribbon Committee would be open to certifying the transcript if the request is justified, saying wala akong nakikitang dahilan para hindi yan i-certify ng Blue Ribbon Committee. Basta yung dahilan o rason ay justifiable o may kapakipakinabang. Yan sabi kahapon, mga kababayan, ni Chis Escudero. O ngayon, balikan natin yung statement ni Dan Fernandez ng Quadcom. Gumamit niya ng pinakang matinding deception. The highest form of deception, si Digong. Kaya sinunod siya na trick yung mga polis. Ayan ba? Ang akala ng mga polis, mga kababayan, pananagutan sila yung mga nagawa nilang krimen. Hindi man po. Nag-uugas kamay si Digong. Ang krimen niya,
is personal. Guilt is personal. Yan yung depensa mga kababayan. Pinapaamin ni Risa Hontiveros yung responsibility kay Kian De Los Santos. Biglang atras si biglang cambio si Digong. No, anyan, no. Po sa command responsibility, guilty pa rin po si Digong. Kasi po, siya yung nag-utos. Sabi po ni House Committee on Public Order and Safety, Chairperson in Santa Rosa City, Representative Dan Fernandez, naniniwalaan niya ako that former President Duterte's testimonies before the Senate Blue Ribbon Committee, Subcommittee, revealed deception in the highest form. Sa interview po ng Bilyonaryo News, piniliwanag ni Fernandez that Duterte is only taking responsibility for the policy of his administration and not for the killings carried out by the policemen. Ang responsibility niya kasi ang palaging sinasabi niya kung doon sa policy, pero yung individual crimes that were committed by those mga lowly policemen, hindi niya inaako yon, sabi ni Fernandez. Kaya niya nakikita ko talaga dito, I think the deception in the highest form was deliberately manifested by the actuation of the former president. Why? Kasi nga, ang sinasabi niya, ito, kasuhan ninyo ko kasi responsibilidad ko to the policy. Pero kapag ginagawa mo na yung krimen, hindi ko nasagot yon, sabi ni Digong. Poncio Pilato, pinasobo yung kanyang mga pulis. Kita ninyo. Kaya mag-isip kayo po, mga authorities natin, hindi man dapat kayo sumusunod sa illegal orders. Namihasa po during the previous administration. O ngayon, pinagabol na kayo ng batas. Kasi siyempre, yung mga nabiktima, di man po yung mananahimik. Hahabulin at hahabulin kayo. So sabi rito sa balita, during the Senate hearing, Duterte said he was taking full responsibility for the shortcomings of his war on drugs campaign. But when confronted by Senator Risa Hontiveros if he is taking responsibility for the death of drug suspects like Kian De Los Santos and Carl Anthony Nunez, Duterte replied, no. Nakita ninyo kung gaano katoso si Digong? Pinahamak yung kanyang mga kapulisan. Duterte refused to take the blame for the crimes committed by others, stressing that killing is personal. Fernandez noted that Duterte could be held liable under the Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity, Republic Act 9851. So ito ngayon ang pinag-aaralan mga kababayan na pwedeng i-file laban kay Digong. Paliwanag ni Fernandez that under Republic Act 9851, officials could be held accountable for the wrongdoings of their men under command responsibility. Fernandez also expressed belief that he and the Quad Committee of the House of Representatives are doing the right thing. Sabi ko nga kanina, alam mo pare, mas magandang mamatay ng may dahilan kesa mamatay ng walang dahilan. Ako naniniwala na may purpose ang lahat ng ito. Siguro dumating lang talaga sa punto na talagang dapat nang pagbayaran yung mga kasalanan na nagawa ng former administration. Ako ay naniniwala na ganun talaga. Ganun talaga roller coaster. Tama po. In everything there is a season in time. Sabi yan po sa Ecclesiastes. Ay yung unfortunately, mga kababayan, itong Ecclesiastes na to, kinukot din ni Digong. Ewan ko kung naintindihan niya. Yan po ang sabi sa Ecclesiastes chapter 3, chapter 1 to 8. To everything there is a season in time. To every purpose under heaven. A time to be born and a time to die. A time to plant at a time to pluck up that which is planted. A time to kill and a time to heal. A time to break down and a time to build up. A time to weep and a time to laugh. A time to mourn and a time to dance. A time to cast away stones and a time to gather stones together. A time to embrace and a time to refrain from embracing. A time to
get, any time to lose, a time to keep, any time to cast away, a time to rend, any time to sue, a time to keep silence, any time to speak, a time to love, any time to hate, a time of war, any time of peace. Bawat bagay may tamang panahon. So ito na yung panahon na kailangan managot si Digong kasi marami na po ang nagsasalita. Lumakas yung loob na ipaglaban yung kanila pong karapatan, yung pagiging biktima ng pagmamalabis ng previous administration kung saan more than 20,000 yung namatay. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mahina po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.